Hi guys, for today's video, samahan niyo ako. Magbabike tayo papuntang city. Bumili ako ng ulam namin. Pipick upin ko yun ngayon. So tara guys, punta na tayo. Bali mga 20 minutes siguro yun. So papakita ko rin sa inyo yung mga bike lane dito. May sariling lane dito yung mga bike. May sarili siyang daanan. Mostly hindi siya katabi ng mga kotse. So tara guys, let's go. Dito sa lugar namin medyo tahimik, wala ganong tao, pero marami rin sasakyan. So ayan, tara. Wala pa tayo sa bike lane pero mamaya doon tayo dadaan. Maraming tindahan na ngayon ng sarado. Tindahan, pati mga restaurant kasi holiday ngayon. Pero may mga restaurant din na bukas. Ayun nyo guys, wala ganun sasakyan. Dito sa amin may KFC sa Hungry Jacks. Magkatabi sila. Mukhang sarado sila parehas. So tara, dito tayo. Sarado yung Hungry Jacks dito guys, saka yung KFC. Sa mga hindi nakakalam yung Hungry Jacks, ano yun, Burger King yun. Tayo sa Roberts Road guys. So dito tatawid tayo. Maganda yung mga tawiran dito guys. Ayan no, kung makikita nyo sa stoplight, pwede yung bike, pwede yung tao. Kaya safe mag-bike dito sa Perth. Ang nagustuhan ko rito sa Perth, maraming bike lane dito kaysa sa ibang state kasi tumira na rin ako sa Sydney sa Adelaide. Parang konti lang yung mga bike lane doon, sa karamihan nasa tabing daan. Pero dito guys, ano siya, may mga lugar na solo lang, wala kang katabing sasakyan. So mas safe siya. Bali from here to Perth City, mga 15 to 20 minutes yun guys, pag nagbike ka. Depende sa bilis mo. Yun, go na. So yan, pwede pa tayong tumawid. Sarado yung bike lane dyan guys, hindi ko alam kung bakit. So dito tayo dadaan sa pang tao, pero pwede rin naman yung bike dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, gaya na ito, bike lane dito. Ang pwede lang dumaan dito is tao saka bike, or pati mga electric scooter pwede rin. So ayan, ang pwede lang dumaan dito guys is bike at tao. May mga tao na naglalakad from here to city pag magtatrabaho sila. Hindi pa natin na-try yun, pero na-try ko nang gumamit ng bike papuntang work. Dito lagi ako dumadaan. Ayan guys, so sobrang sarap mag-bike kasi yan, daanan mo mga puno, tapos ayan o, park yan, pwede kang magluto, pwede kang tumambay,
ayan, may mga bahay din dyan guys. Tapos may playground sa mga bata. So pang family talaga dito guys. Ayan, ito sa ilalim ito ng sa ilalim ng kalsada yan guys. Ayan sa taas, ano yan, main road. So dito tayo sa ilalim, tapos sa gilid tayo ng train. So maganda rin yung view dyan kasi makikita mo yung train dyan guys, dumadaan. Mapansin nyo, parang walang tao sa labas, di ba? Kasi karamihan ng mga tao naglo-long drive sila guys. Bukas may pasok na pero mostly wala pang pasok yung iba. So ayan guys yung train, no? Kitang-kita mo siya dito. So bilisan natin. Sarap pa rin gamitin ng e-bike na to guys. Ito yung pinang Uber Eats natin. Bali sa ngayon matagal-tagal na akong hindi nakapag-Uber Eats. Pero siguro tong January or February baka bumalik na tayo guys. Na expired kasi yung ano ko police clearance doon. Pero i-renew natin yun guys para makapag-Uber Eats ulit tayo. So ayan guys, ito yung bike lane dito. Nakita nyo naman. Sobrang okay mag-bike. Tapos pwedeng isakay nga pala sa train to guys. Kaya may mga daan dyan papuntang train. Kung gusto mong sumakay ng train, pati yung bike mo, pwede guys. Bali, walang bayad yun. Bali, ikaw lang magbabayad. Tapos may certain na lugar na pwede mo ilagay yung bike mo sa loob ng train guys. Minsan papakita natin yun sa inyo. So sa taas may naglalakad guys doon. Pwede rin tayo doon eh. Pupunta ka na sa lugar na yun. Yun yung parang exit point guys. And medyo mainit din ngayon, 34 degrees, pero mahangin naman, so okay lang. Ayan guys, may mga kasalubong tayo na nagbabike din. Matanda na, pero ang lakas pa din. Ayun, isang maganda rin dito guys, nang babati yung mga tao pag nagkakasalubungan kayo. Kaya karamihan maririnig mo magsasalita yan, good day mate. Parang nag-hi sila sa'yo. So babatiin mo rin sila guys. Bali itong bike ko guys, matagal na to, no? Gamit ko pa to nung nandun pa ako sa Northern Territory since 2020. Bali 2026 sa February magsi 6 years na to. So far ano lang to guys, yung normal na maintenance lang, palit gulong, palit kadena, ganun lang guys. Kaya sobrang sulit yung bili ko rito. Tapos malaki na rin ang kinita ko rito noon sa Uber Eats. Siguro roughly nag-invest ako rito ng mga almost 2,000 yata, kasama yung battery ko na mas malaki yung capacity, mas malaki yung mararating mo. So yun, siguro umabot na rin ng more or less mga 10 to 12,000 yung kinita na ito guys. Ang ginastos ko lang mga 2,000 siguro, pero pa yung regular maintenance. Pero sulit na sulit guys, di ba? Bali bawi mo na yung pinambili mo na ito. Nung huli kong Uber Eats, siguro mga naka 7,000 ako doon guys eh. Pero may bawas pa yan ng tax. Pero lahat naman ang nagastos mo sa bike mo, kaya ng mga maintenance,
ano naman, apply mo yun sa tax mo guys. Pwede mo siyang isama sa tax mo lahat ng nagastos mo dito pang Uber Eats. Siguro sa 7,000 nagbayad ako ng 1,000 plus guys na tax, so hindi na rin masama. Ayan yung Watertown na tayo guys, nangangalahati na tayo. Wala tayong kasabay ngayon, so masarap magbike guys, solo mo lang. Itong Watertown guys, shopping center yan. So ayan, may kasabay ulit tayo. Ayan, yan, itong Watertown guys, ayan, car park. Bali dyan, makakabili ka ng mga branded na damit, sapatos, pantalon. Tapos may binibilan din ako dyan na lugaw. Parang malapit-lapit na sa atin dyan ako bumibili nun pag nag-crave ako ng lugaw. Minsan kakain din Tyrol. So ayan guys, yung train, no? Sabay lang natin yung train. Tapos ito yung RAC Arena. Hindi ko alam kung bukas yan or sarado. Ayan, dyan ginagawa yung mga concert guys. Sobrang convenient lang nung tinitira namin. So nakalagay access closed, hindi tayo pwede dyan. Dito tayo. Kung hindi, pwede saan tayong dumaan dyan sa likod ng RAC Arena eh. Baka may event ngayon guys. So ililid ka naman niya saan ka pwede, dalawa yung way ng bike. Sobrang sarap magbike dito guys, sana ganito rin sa Pilipinas, no? Sobrang safe magbike papasok or pag maggagala ka. So ayan, okay, ngayon nandito na tayo sa gilid ng road na guys. So dito may mga speed limit din sa bike kapag nandito ka. So ayan guys, yung RAC Arena, ginagawa dyan yung concert. Ayan, oh, dyan ginagawa yung mga concert guys. Sa basketball, napanood ko na yung si Kai Soto dyan guys, na nasa Adelaide, ano siya, 36ers. Kalaban nila yung Perth. Nanood ako nun guys. So kapag nandito ka sa footpath, ano lang, dapat masa 10 kilometers per hour lang guys. Sa bike lane, 25 kilometers per hour lang ang allowed. So may speed limit din dito yung bike. Pero nakita sa stoplight guys, kasama yung bike lane, bike sa stoplight. Ibig sabihin pwede rin yung bike tumawid dito kasabay ng mga tao. Yan, pwede na tayo. Pwede ka rin tikita ng police dito guys kapag nakita ka na overspeeding or hindi ka sumusunod dun sa stoplight. Hihingin din yung driver's license mo. Kung wala, any ID, magpa-fine ka rin guys. So ingat-ingat din kung magbabike kayo dito. Ayan, may bike lane na ulit sa harapan ng mga building guys. Dito parang pag nagbike ka, maganda rin kasi marami kang makikita guys. Ayan, makikita mo yung mga building dito. Kung first time mo rito, ayan, pasyal ka gamit yung bike. Kasi pwede ka rin sumakay naman sa train eh. Oh. Ayan, sarado yung mga kainan guys. Ito nga pala, bagong gawang building guys, ECU University yan. Sigurado dadami lalo yung tao dito guys.
City, may mga libre dito guys, papunta sa iba't ibang lugar. So sobrang convenient mamasyal dito guys. Hindi sobrang mahal kasi may mga libre. Ito guys, pasyalan din to dito. So ayan guys, andito na tayo sa Yagan Square. Welcome to Perth guys. Ayan, marami nagpipicture dyan guys. Ito nga pala yung bus terminal dito guys. Ayan, Transport Busport. Dyan yung sakayan kung saan guys. Ang ganda ng bus terminal dito. Saan papasyal din tayo dyan. Mga police guys doon. Ayan, mga police guys, nandyan sila sa loob. Dyan nila minomonitor yung mga CCTV kung may mga gulo malapit dito. Tayo naman, dito tayo sa William Street sa North Bridge. Dahil kukunin natin yung pagkain natin. Dito maraming tao sa footpath, so doon na tayo dadaan sa daanan guys. Dito maraming restaurant dito guys, mga bar. Dito nagpupunta yung mga gumigimik guys paggabi, dahil dito sobrang daming mga bar. Pero dito marami ka rin mabibili ng pagkain guys, lalo na yung mga Asian na kainan. Dito sila guys. Sa mga crowded na lugar to guys, kasi dinadayo sila eh. Dito yung talagang isa sa mga tourist spot dito sa Perth. Ayan naman guys yung tape. Ano yan sa atin, parang Tesla. Ayan guys, maraming tindahan, puro sarado guys kasi holiday ngayon. Malapit na tayo sa pupuntahan natin guys. So sa lugar na to walang bike lane. Dito tayo dumadaan sa main road. Pwede tayo sa footpath kaso matao dito, so mas gusto ko na lang din dumaan sa main road. And guys, so tatawid na tayo. Ito muna tayo. Ayan, wala. Tawid na tayo guys. Kunin natin yung order natin. Hindi ko alam saan natin tatali yung bike. Dito. So, lock natin yung bike natin guys. So marami rin magnanakaw ng bike dito. Bali tong bike ko guys, yan na itong muntik na kahoy na yan, no? Hiniwa nila yung nilagari yung lock. Pero sa kapal na ito guys, hindi basta malalagari. Fortune guys. Dito sarap yung pati kuchino is rose na. Ayan, pasok tayo. Okay, thank you.
chicken. Ito pala isang binibilan ko rito guys. Bili tayo ng siopaw. Sarap yung siopaw dito, mura lang guys. Tara, pasok tayo. Ayan, siopaw nila guys. So, bili tayo. Hello. What's this one? It's hot inside, huh? Can I buy one, please? No more sesame balls? No more sesame balls? How many you want? This one's nice. This one? Yeah. How much? If you take a whole lot, it's $1 each. $1 One each. is $2 each. Okay, I'll take the 5. Yeah. It's the same thing with sesame ball. Ayan din, masarap parang sesame ball din. $1 lang isa. Siopaw, how much? How many you want? 480. Yeah. Just one, yeah. 4. Taho dito guys. Ayan, taho guys. Ito may mga empon din guys. Dito may tofu. $2. Anything else? Oh, it's all. Ito na masarap din itong tofu guys. How much is the tofu? $8? $8. Not today, not today. Hey, was that just... Okay, thank you. Thank you. Ayan guys. Kakain muna tayo ngayon bago tayo umuwi. Uupo muna tayo doon. So pag nagawi kayo dito guys, pag namasyal kayo sa Perth, tapos napunta kayo na North Bridge, try nyo kumain dun sa Good Fortune guys. Bali, masarap yung pagkain doon. So ayan, upo muna tayo dito guys. Kainin natin yung siopaw. Dahil gutom na ako eh. So bali, eto guys, oh, Viet Hoa, okay din dyan. Bumibili din ako dyan minsan. Pagka sarado yung Good Fortune, kumakain din ako dyan. So yun, muna tayo tubig. Itong siopaw na to guys, parang yung siopaw sa Binondo to. Ayan. Paborito ko to, $4.80 lang guys. Merienda. Mabubusog ka na rito. Ang lambot. Sa ato guys, sila gumagawa na ito. Hindi to frozen. Kaya masarap. Kung nakakain na kayo ng siopaw sa Binondo guys, parang ganito yun. Same na same yung lasa. Sarap siya guys. Ayan o, meron din siyang mga gulay-gulay sa loob. Sarap ng banya guys, sobrang lambot. Tapos ayun, pork, may sauce pa oh. Hindi mo na kailangan ng lagyan pa to ng extra sauce guys.
Padjak. Papakita ko sa inyo yung dessert, guys. Bali may monk paste siya, parang munggo beans. Ayan. So, ang sarap niya. Sobrang lambot. Makunat, masarap. $1 lang isa nito, guys. So, merienda dito. $4.80 yung siopaw. Tapos yung $1 isa, guys. Sarap. So, ang texture niya, guys, parang karyoka na hindi matamis. Ang laman niya sa loob, munggo paste. Ang sobrang sarap, guys. Sobrang sarap, guys. Nabusog ako sa sobrang sarap, guys. Nabusog ako sa minerienda ko ngayong araw na to. Sulit na sulit yung pagpadya ko dahil bumili ako ng ulam namin for today. And then yun, napagmerienda na pa ako ng siopaw. Sana hindi ko naman ang tawag doon eh. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.